Ipinagkaloob nila ang kanilang katapatan sa akin matapos kong makamit ang kalayaan sa pananalapi. Hindi, tahimik niyang sinaway ang sarili. May sapat na mga kasintahan na ang boss. Hindi niya ako kailangan. Mas mabuting manatili na lamang akong masipag na munting bubuyog sa kanyang tabi. Sinabi ni Shen Yuan na aprubahan na ang mga puhunan sa pagsisimula ni na Yansong, Mu Zhenwang at Luxinyu. Hayaan na silang magsimulang magpatupad. Opo, boss, masunurin niyang sagot. Makalipas ang ilang sandali, binuksan ni Shen Yuan ang social media profile ni Lin Yuchang. Ibinulong niya sa sarili, ang araw-araw na mga post ni Ate Lin talagang nasa mode siya ng relasyon. Ate, hindi mo ba ginugulo ang estado ng isip ko? Nakatitig siya sa maganda at mapangakit nitong larawan. Bigla, nagpadala ng mensahe si Lin Yuchang, kakagawa ko lang ng tanghalian. Pasok ba sa panlasa mo? Gusto mo bang padalhan kita? Sumagot si Shen Yuan, huwag na. Pagkatapos ng tanghalian, pupunta ako sa inyo para ayusin ang air conditioner. Napatakip si Lin Yuchang sa bibig sa gulat, matingkad na namula ang kanyang mga pisngi. Mabilis siyang nagpadala ng isa pang mensahe, pwede bang huwag ka munang pumunta sa bahay? Natatakot na ako. Napangisi si Shen Yuan habang dahan-dahang naglo-load ang mabagal na internet ng China. Nag-type siya, dalhin mo ang iyong lingerie sa hotel. Ipapadala ko sa iyo ang lokasyon. Pagkalipas ng isang oras, sa hotel, dumating si Lin Yuchang na may suot na mask, bucket hat, at trench coat. Sa malayo, napansin siya ni Zheng Xianyong at namula. Ang babaeng iyon sa elevator naisip niya. Ay sos! Ang payat na baywang, ang perpektong kurba ng balakang, ay naku hindi ka panipaniwala ang proporsyon ng baywang at balakang niya. Sobrang ganda. Pero nakamask siya, hindi ko makita ang mukha niya. Kinamot niya ang kanyang bilugang pisngi ng kinakabahan. Sandali, bakit biglang kahawig ng figura ng asawa ko ang hubog ng katawan niya? Pagkatapos kong i-check-in ang customer na ito, dapat akong tumawag sa bahay para makasiguro makalipas ang ilang sandali. Sa executive suite, binuksan ni Shen Yuan ang pinto at sinabi, bakit ka palihim na parang magnanakaw? Pumasok si Lin Yuchang. Inalis niya ang kanyang mask at bucket hat, naglalagablab ang mga pisngi. Hindi ako tulad mo, wala kang ideya kung gaano kalaking panganib ang ginagawa ko. Agad siyang hinila ni Shen Yuan papalapit sa kanyang mga bisig. Hindi ba mas mabuti kung malaman nila, pabirong sabi niya. Hindi pa panahon, bulong niya. Magpapalit muna ako ng damit. Pagkalipas ng 5 minuto, katatanggal pa lamang ni Lin Yuchang ng kanyang trench coat nang mag-utos si Shen Yuan, tumalikod ka. Sumunod siya at ipinakita ang kanyang marikit na hubog. Pabirong sabi ni Shen Yuan, Ate Lin, alam mo bang ang eksaktong kasuotang ito ang dahilan kung bakit hindi ako makapag-focus sa trabaho? E ano ngayon? Natatawang sagot niya. Hinawakan ni Shen Yuan ang kanyang panga at sinabi, kailangan mo akong bayaran. Nalilito, nagtanong si Lin Yuchang, paano? Lumuhod ka, sagot niya. Hindi siya lumuhod, nanatili siyang nakasandal sa gilid ng kama. Isang maliit at hindi inaasahang presyon ang nagpatigil sa kanya ng tunog. Shen Yuan, sa sandaling iyon, tumawag si Zheng Xianyong. Namutla ang mukha ni Lin Yuchang. Ay hindi, si Zheng Xianrong ang tumatawag, sabi niya, nagmamadaling sagutin ang telepono. Hello? Ano ang problema? Pilit niyang sabi, umiinit ang mga pisngi habang may ginagawa si Shen Yuan sa tabi. Nasa labas ka ba o nasa bahay? Tanong ni Zheng Xianyong. Nasa bahay, bakit? Ellen, pautal niyang sagot. Ano ang ginagawa mo, giit nito? Agad na nag-isip si Lin Yuchang na nagpapaluto ng dumplings Sige, wala namang mahalaga. Namiss lang kita at gusto kong magtanong, sabi ni Zheng Xianyong. Nanginig si Lin Yuchang, sumulyap kay Shen Yuan at pinigil ang hininga. Matapos ang ilang tahimik na sandali, sinabi niya, hindi na ako pwedeng manatili pa. Kailangan kong bumalik. Kilala ko siya, tiyak na uwi siya mamaya para tingnan ako. Umupo si Shen Yuan sa kama at sinabi, sige. Tiisin mo muna ang panahong ito, lilipas din. Pagkalipas ng isang oras, dumating si Zheng Xianyong sa bahay. Gumagawa ka pa rin ba ng dumplings? Ano ang okasyon ngayon? Bakit dumplings? Tanong niya. Wala lang. Gusto ko lang silang kainin, sagot niya, bihasang hinuhubog ang bawat dumpling na parang propesyonal. Sabi mo may ka-meeting kang mga kliyente ngayon. Bakit bigla kang umuwi? Tanong niya habang lalapit para yakapin siya.
Umatras si Lin Yuchang papasok ng kusina at sinabi, sige, pakukuluan ko na sila para sa'yo. Umiti si Zheng Xianyong sa loob-loob niya. Napakabuting asawa. Sa asawang tulad nito, ano pa ang hihilingin ng isang lalaki? Naisip niya. Sa loob ng sasakyan, nagmuni-muni si Shen Yuan. Dapat sana ay mag-uulat sa akin si Yu Jiafeng ngayon, ngunit dahil sa pangyayaring ito, kailangan ko siyang kausapin sa ibang araw. Habang mas tumatagal ako sa kumpanya, mas nararamdaman kong kulang ang aking kaalaman. Dapat akong humingi ng espesyal na pagtuturo sa aking tagapayo. Tinawagan niya si Li Xiao. Counselor, gaano katagal bago ka makauwi? Malapit na ang bakasyon sa tag-init, maraming trabaho. Hindi bababa sa 1.5 oras. Bakit? Ang sagot. Gusto sana akong mag-aral kasama ka. Na-highlight mo ba ang mga mahahalagang punto sa aklat ng internasyonal na economics na nabanggit ko? Tanong ni Shen Yuan. Natapos ko na. Gusto mo bang magsimulang magmemorisa ng mga bagong kabanata ngayon? Alok ni Li Xiao. Sagot niya. Kung nagmamadali ka, pumunta ka na lang sa bahay ko at kunin mo. Nasa bahay si Limeng, dagdag niya. Sa totoo lang ang gusto ko talaga ay makita ka. Miss na kita, Teacher Lai, amin ni Shen Yuan. Uminit ang mga pisngi ni Li Xiao. Alam ko, pero sobrang abala talaga ako nitong mga nakaraang araw. Sasamahan kita kapag may oras ako, naisip niya at palihim nang umiti. Isang usyosang katrabaho ang nang-asar sa linya, may dinidate ka na pala ngayon. Tumingin sa gilid si Li Xiao at sumagot, hindi, wala. Huwag kang magsinungaling, naamoy ko ang samyo ng pag-ibig. Sino siya? Sige na, ilabas mo, tawa ng katrabaho. Tinakpan ni Li Xiao ang mukha at mahiyain na bumuntong hininga. Magsisimula na ang meeting. Tigilan niyo ang kalokohan. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Shen Yuan sa apartment ni Li Xiao. Binuksan ni Limeng ang pinto at sinabi, nandito ka na. Pumunta ako para kunin ang mga materyales sa pag-aaral, sagot ni Shen Yuan. Namula si Limeng at sinabi, alam ko. Nag-message si ate. Nasa estante sa kwarto ang mga libro niya. Ikaw na ang maghanap. Sige, sabi niya, bagamat nagtataka sa loob-loob kung bakit namumula si Limeng, hayaan na, hindi ko na problema. Basta huwag kong galitin ang bayaw na ito, pagpalain sana ako ng langit, na isip niya habang sinusuri ang mga libro. Lumunok si Limeng at nagsabi, may kailangan akong sabihin sa'yo. Pinawisan ng malamig si Shen Yuan at naisip, ay sos, ito na ang pinakakinatatakutan ko. Ano? Tanong niya. Namula si Limeng at umamin, gawin mo yon sa akin, kahit isang beses. Napatigil si Shen Yuan, nahulog ang libro mula sa kanyang kamay. Ano? At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod, mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.